Hello everyone, I'm Jerry and we have been asked to demonstrate to you the free time learning task two. Um, our teachers or instructor gave us a activity or task to demonstrate or execute this free time learning use. But I will only or will execute the numbers from 6 to 10. So the number 6 is delete 5, the 7 is restore 5, the 8 is winning 5, winning is coming 10, and the 10 is reset the previous 10. Firstly, um, you should open the git bash or a command for the import to the commands. So firstly, we will do 6 when delete files. So before we start for command the delete syntax or delete command, first we will need to there or find the directory of our git. We need to type cd yung nag-opo ng directory ko which is yung pangalan ng project yung hit the info and ito pong line ko dahil po dito mag-direct na po yung mga i-import po natin yung mismo sa directory ng pangalan ng project. Nakapag-initialize na po ako dito. Ito po ang patang with dito na re-initialize po yung existing git repository po natin na nakalapit po sa new project. So, check mo po natin using git status. Okay po yung status ng git natin. So, pag natin, sabi ko po, nag-create ng o nakapag-create na po tayo ng directory. Next po is gagawa po tayo ng file. So, para makapag ng file, wag po tayo using touch para makapag-create ng file. Then, pangalan po natin yung that which will so sa that.html po, lagyan po natin ng using ng reg.html. Tapos, lagyan po natin yung magkakagay po sa HTML. Gagawin po natin then dapat po tayo i-paste po natin dito para mas control o dito. Tapos hit win para makapag-exit po control X. Para makita po natin kung meron bang lang file natin. Type lang po natin yung COP or parang point coordination fusion. Pwede lang po natin yung file niya. So, ito po yung naman. So, para po ma-add po natin sa git natin with
pang tapos yung pangalan ng file, read HTML, yung na-edit natin. Sunod po yan, i-define po natin. Tama po yung with, yung tapos lagay po natin yung message yung read HTML file. Enter po natin yung check po natin kung ano yung status. Try po natin i-push dun po sa GitHub po po using git push yung parang upper string GitHub. Then origin is the hintay lang po natin. Pag ganyan na po yung lumabas, ibig sabihin po successful na. Paano po natin nalaman successful? Refresh po natin itong GitHub po. Dito po. So, pag refresh po natin, kita po natin yung file po. Yung HTML. So, kung buksan po natin nakita po natin yung content. So, makagawa na po tayo ng file. Execute na po natin yung number 6. So, natin mo na po natin po. Delete mo na po kasi yung rename files. Dito na po sa number 8. So, paano mag-delete ng file? So, check mo na po natin yung status natin. Yes, tapos delete status. Okay naman po. Execute mo natin yung delete. So, para ma-delete po natin, we will use a phone with R10 tapos yung file which is HTML. So, yung RM po, shorten po siya ng remove. Kapag in-enter po natin deleted na po yung na-remove na po yung timeline.html. So, tingnan po natin using git status kung na-delete na. Deleted na daw po yung reg.html. So, na-execute na po natin yung number 6. Pero, paano naman po na-restore yung na-delete na file? Ito po tayo sa number 7. Restore file. So, nakita po natin yung na-delete yung file na reg.html. Para ma-restore po yun, kailangan po natin mag-command git check out, then and yung parent repository po natin, local repository, and file name, which is HTML. So, pag in-import po natin yun, kung wala po yung error, ibig sabihin po yung successfully restored po yung file na delete natin. So, paano po natin malaman? Pero para po matapos yung restoration, kailangan po natin execute yung dalawang command, which is git file, ulitin natin, tapos file name, okay, HTML. So, pag i-enter natin yun, add mo, then, commit again, git commit, tapos message, lagyan natin yung file name, reg.html, successfully restored. Kapag in-enter natin yun,
Para natin malaman git status. Okay siya. Na-start ko natin yung na-delete ng file which is reg.html. Dito pa tayo sa number 8. How can we rename our file? Madali lang po yun. To rename our file, we will use with mv, shorten for new. Then, una po natin ilalagay yung all in na reg.html. Paste yung new name, yung bagong pangalan niyo. For example, home.html. Enter. Then, commit natin message. Pilitan natin yung HTML. May HTML. One file change. Ibig sabihin yung successful din natin. Para natin malaman with status naman. With status. Para malaman natin na successful rename siya, try natin i-push dun sa git push. Pag git push ko yun, hintay lang natin. And then git tayo sa git after, try kong i-refresh. Ngayon, napalitan ng home.html. Para sa mga nila. So, dito naman tayo sa 9. Amend commit. Ang meaning po ng amend is to modify or change the most recent commit. So, paano po natin yan magagawa? Muna, mag-git add muna tayo. Try natin yung napalitan ng reg.html na home.html na ngayon. So, git add. Then, yung file name, yung home.html, and enter. Then, dito yung git commit and amend. So, pag in-enter natin yan, dito siya sa parang editor. So, dito pwede kang mag-modify or mag-change ng pinaka-recent na commit. So, try natin na yung into HTML, delete natin yung into, tapos home.html or home.html. Okay na yung palitan. Try lang natin palitan home.html na yun. Pero ito lang yung message. Yung message na. So, para masave yung control O, enter, control X, escape, YouTube, ito kasi nakapush na yung file ko. So, kailangan kong mag-git push origin, tapos branching, start, then force. Tapos git status, tapos i-push na ganito. Ayun, naging home.html na lang. Napalitan yung into
home.html. So, ganun yung pag-aamin nagbabago o nagmumulipay ng pinaka-recent na commit. So, sa 10 naman, reset to previous commit. So, ito, ibabalik nito yung pinaka-previous o recent na commit mo sa reset to previous commit. Paano naman yan magagawa? Meron kasi tatlong kind ng reset. Yung una nga is soft reset. Ikalawa naman is mix reset. And then yung last is hard reset. So, yung gagamitin lang natin yun is mix reset. Kasi ito yung pinaka-common dito sa tatlo. So, para magawa yun, kailangan natin ng commit hash. Yung commit hash, yun yung unique identifier ng bawat pag-commit. So, para siyang yung parang iba, yung unique talaga siya. Unique keyword, yung parang password sa isang commit. Pero para natin mahanap yung commit, so kailangan mo natin ng git log ng git log yun. Ito yung mga recent na commit ko. Pero para mapakaunti natin yung bawasan natin. So para mag-exit dito, tabi na yung field, yung exit ka na. So, dagdagan natin yung pang line. Kung one line, kung one line yung dadagdag natin, um, napakaunti. Pero kailangan natin isa lang. Paano yan? Ito, git log and tapos kung ilang number lang o ilang line lang yung gusto niyo. So, para mas mapadali, gawin na lang natin 1. Pag 1, isa na lang na-commit yung ilalagay. So, yung commit hash dito is ito, yung pakahaba. Copy natin to, then mag-git reset tayo. Ito yung git reset, tapos commit hash, i-paste natin dito. Then, enter natin. Kung walang error, successful yung git status natin ulit. Natin ito pang working printing. Yung sabihin, tama yung ginawa natin na reset natin yung previous point niya. Yun lang.